Sa karugtong ng ating kwento, sinasabi ni Choi na hanggang doon lang ang lahat. Sinabi niya na inubos niya ang lahat ng mga mantes na kumakain sa kanya at pinataas ang antas ng kanyang status, nang makalabas siya ay walang oras ang lumipas sa labas. Sila ay nanatiling nakatayo sa isang eksaktong lugar. Kaya sinabi na lang ni Nara kung ito talaga ang tunay na nangyari ay hindi niya ito maintindihan. Sabi ni Choi, hindi niya ito kailangang intindihin. Alam mo lang na may ganyan pag pumunta sa baba. Habang nanginginig pa si Nara ay nagtatanong ito kung bakit siya nito niligtas. Sinasabi pa nito kung alam nito kung ano ang pinagdadaanan niya. Dapat ay pinigilan nito ang pagsara ng pinto. Ngunit hindi nito ginawa. Nagulat dito si Choi at biglang napangiti. Pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Habang pinupunasan nito ang kanyang luha sa mata sa sobrang tuwa na kanyang nararamdaman, sinabihan niya ito na huwag magkuha ng maling idea, dahil hindi siya karapat-dapat na iligtas. Ito ay isang kapritsyo lang kaya, hindi nito natuloy ang kanyang sasabihin dahil humingi ng tawad si Nara. Kaya naman bahagyang natahimik dito si Choi. Bigla namang nagtanong dito si Choi kung seryoso ba itong umiiyak. Kahit halata naman na umiiyak ito ay tinanggi pa rin ito ni Nara. Nalipat naman ang eksena kung saan nagtatanong si Donju na kung may nagsorry na ba talaga sa kanya dati. Sinagot niya rin ito na syempre naranasan niya na iyon. Kausap pala nito si Choi habang nagtatanong ito kung talaga ba. At kung sino. Mayroon namang isang malaking toro ang umaatake sa kanyang bandang likuran. Ito pala ang boss ng dungeon. Isang iglap lang ay napatay niya na ito, na kung saan nagtalsikan pa ang mga dugo nito. Sinabi ni Donju na ang kanyang pamilya o kaya ang mga tao na malapit sa kanya, tinatanong niya kay Choi, kung wala siya ng mga ito. Sagot nito na baka minsan nang bata pa siya. Sabi ni Donju na parang mahirap din itong babae. Sumang-ayon dito si Choi, naisip niya na dumadaan siya sa buhay bilang ang palaging nagsasabi ng sorry. Naalala nito ang sitwasyon niya ng mga oras na tumatakbo siya papunta sa pintuan ng isang nakatagong dungeon kung saan sinasara ito ni Yun Chan, at si Nara naman ay nag-aalala na sinusubukang pigilan ang pagsara nito. Naalala niya rin ang paghingi ng tawad nito ni Nara sa kanya. Hindi niya inaasahan ng isang kagaya nito ay hihingi ng tawad sa kanya. Kahit na hindi ito isa sa mga karapat-dapat nang magsabi nito sa kanya. Kahit minsan ay pakiramdam niya na mayroon pa ring nakakakita sa kanya. Hindi niya naramdaman ang ganito dati. Tahimik naman na parang nahihiwagaan dito si Donju. Kaya naman nagtanong siya. Kung ito ba ay tungkol sa babaeng si Nara. Sumang-ayon dito si Choi ngunit nagtanong siya kung bakit. Sagot nito, pagbigyan mo na lang siya. Naglakad na sila papalayo sa natalo nilang boss ng dungeon. Nalipat naman ang eksena kung saan nakatayo si Donju sa pintuan at naglalagay ng passcode. Iniisip niya na mukhang si Choi ay nakakagulat na normal ngayon na hindi man lang nagtaka tungkol sa pagkawalan ng isang nakatagong dungeon. Marahil ito ay salamat sa babaeng si Nara. Tinatanong niya pa sa kanyang isipan kung pwede niya itong isama sa kanila sa susunod upang obserbahan si Choi. Ngunit hindi pala pwede, kapag maraming tao ang ibig sabihin ay malaki ang tsansa na may makaalam at siya ay delikado. Pagpasok niya ay nagulat siya. Nanlaki ang kanyang mata at napamura sa kanyang isipan. Meron ditong isang babae na nagtatanong sa kanya kung saan ito galing. Na makikita natin na nanggagalaiti sa galit na nakatingin sa kanya. Tinatanong ni Donju sa kanyang isipan kung bakit narito ang bakulaw na ito. Napamura pa siya sa kanyang isipan habang galit lang din na nakatingin dito. Iniisip niya pa na kapag nalaman ng kanyang ate na galing siya sa dungeon patay siya dito. Nagsalita siya na pakiusap hindi naman ito ang kanilang nanay. Sagot nito na narinig niya ang lahat ng bagay papunta niya dito. Tinatanong niya ito, nagpiyansa ba ito sa trabaho at nagloko habang nasa biyahe siya? Sagot ni Donju, na pumunta lang siya sa black market ng unang beses at magpakailanman. Gusto lang niyang makita kung meron doon na mga bagay na bago. Sabi ng ate niya, para malinaw sila, tinatanong niya ito kung hindi ito pumunta ng dungeon para manghuli habang wala siya. Tama ba? Sumagot ito ng hindi. Gaya ng sinabi niya ay hindi siya pumunta. Bigla siya nitong sinuntok ng malakas sa tiyan at sinasabi pa nito na puro hindi-hindi. Tinatanong pa nito na minumura niya ba ang kanyang ate.
Galit naman na sumigaw si Donju kung kailan siya nagmura. Kaya malakas niya itong sinipa at sinabihan niyang isa itong bakulaw. Nang pagkatalsik nito sa di kalayuan ay agad itong tumakbo ng mabilis. Sumisigaw na sinasabi niya na magpakita ito ng respeto sa kanyang ate habang naghahanda ito sa pag-atake. Sunod-sunod itong nagpakawala ng mga suntok kay Donju, habang sinasabi nito kung alam ba nito kung gaano karaming kalokohan ang binigay sa kanya ng Guildmaster at hindi niya alam kung saan ito nanggaling kaya sumagot na daw ito ng totoo sa kanya at papatayin niya ito ng kalahati. Sinalo nito ang suntok ng kanyang ate. Pinagsigawan niya na sinabi niya na hindi siya nagpapakatanga. Kaya naman nagtanong ang kanyang ate na kung ganun ano ang ginagawa niya. Sagot ni Donju ay nakikipag-date siya. Humihingi siya ng sorry kay Choi sa kanyang isipan. Ihiramin niya muna ang pangalan nito para dito. Nanlaki naman ang mata ng kanyang ate sa narinig. Kaya agad siyang kinuwelyuhan si Donju. At nagtatanong kung nawawala na ba ito sa kanyang sarili at kailan pa ito nakakuha ng kasintahan. Sumagot ito kung ito ba talaga lang ang sasabihin niya sa kanyang kapatid. Bigla itong natauhan at humingi ng tawad dahil hindi lang daw siya makapaniwala. Tinanong niya ito kung saan niya ito nakilala. Sinabi ni Donju ang kanyang kapatid na nakakainis bago niya pa ito sagutin na nakilala niya ito nung pumunta siya sa underground fight ng nakaraang buwan. Nung makita niya ito doon, at nangyari na lang na nagustuhan niya ito. Pagkatapos ay nagsimula na silang mag-usap at ngayon ay lagi na silang nagkikita. Kaya naman nagtanong dito ang kanyang ate na kung hindi naman ito kanyang imahinasyon lang. At mas importante kung bakit ito naroon. Hindi ba ito mapanganib? Sagot ni Donju na hindi. Dahil ito ay isang C-rank na hunter at hindi parte ng kahit anong guild ngayon. Siya ay huminto kamakailan at nais na magpahinga ng kaunti. Kaya naisip niya kung bakit hindi siya maglaan ng kanyang libreng oras kasama ito. At ngayon sila ay may kaunti ng pagkakaunawaan, iniisip naman ni Donju na uulitin niya ang paghingi ng tawad kay Choi, ngunit kailangan niyang bantayan ang sarili niya. Sinabi niya pa na kaya iyon na lang ang pagtapon sa trabaho para sa pag-iibigan. Galit naman na sinasabi ng kanyang ate na huwag itong magsalita ng walang kabuluhan. At mayroon pa itong oras para sa ganito. Hindi nga ito pumupunta sa kanyang trabaho. Galit naman na nagtatanong si Donju kung bakit siya tinatanong ng ganito. Siya ay magtatrabaho. Gaya ng sinabi niya ay gagawin niya. Napahawak ulo naman ang kanyang ate at sinabing narinig niya na ito ng 100 ulit. Mas mabuting kumilos ito dahil ang Guildmaster ay malapit ng sumabog. Sumang-ayon dito si Donju habang nakayuko, nag-iisip ito. Tinatanong niya na ngayon paano. Siguro kailangan niyang ibaba ng kaunti ang kanyang ulo. Meron lang isang dahilan kung bakit ang kanyang ate nakasakay sa kanya ng husto. Ito ay dahil wala silang matibay na dungeon teammates, naalala niya ang sitwasyon kung saan may mga umaataking halimaw sa kanila at ang isang lalaki ay sumisigaw na ang lahat ay manatili sa kanilang porma sayon kapag nagbigay siya ng signal. Hindi nito natuloy ang kanyang sinasabi. Agad na umatake dito si Donju at ang kanyang ate. Habang umaatake si Donju sa mga halimaw, sinasabi niya na ang isang ito ay sa kanya. At nang mapalingon siya sa kanyang ate ay nakita niya na hiniwa nito sa gitna ang halimaw. At tumatawa ito na sinasabing mag-isip ulit. Napatulala na lang ang tatlo sa kanilang nakikita. Ang normal sa isang dungeon ay kailangan nilang sumunod sa utos ng kanilang party leader ngunit ang kanyang ate at siya ay walang pakialam, ginagawa nila ito na isang kompetisyon. Nalipat naman ang eksena kung saan may mga halimaw na maraming mata na hugis bilog at may mga patusok, ang umaatake. Tinutuya ni Donju ang mga ito na ang mga sandata nito ay nakakahiya. Tumatawa naman sa likuran niya ang kanyang ate. Samantala, ang mga kasama nito ay halos naiiyak na sa takot dahil muntik na silang tamaan ng mga pag-atake ng halimaw, ang isa halos parang nawalan na ng malay. Kung iisipin, na halos parang nagbibigay sila ng problema sa mga grupo. At dahil doon, wala ni isa sa kanilang guild ang gustong makagrupo sila. Nagtanong naman ang kanyang ate, kung wala bang taong disenti. Nag-iisip siya na magdala ng tao na maaaring tugma sa kanilang estilo para sa susunod na round ng mga hire. Tanong naman ni Donju kung talaga bang kailangan ito.
Tinatanong nito kung hindi ba pwedeng talikuran na lang nila ang mga kawawang walang alam na baguhan. Tanong naman ng ate niya na iniisip ba nito ang isang baguhan ay kayang mag-survive sa kanila. Sagot nito maganda ang pinupunto nito. Napabuntong hininga na lang siya at sinabing maghahanap siya sa paligid. Sabi ng kanyang kapatid kung bakit hindi na lang ang kanyang kasintahan. Kaya naman nagulat siya dito at napatanong. Kung talaga bang seryoso itong kanyang ate at bakit iyon pa. Nagtatakang tanong naman nito na kung bakit ito natatakot. Sinabi naman nito na ito ay isang hunter na hindi kasali sa ibang guild kaya hindi daw ba maganda sa isang magkasintahan na magkasama sa isang dungeon na para itong isang maliit na date sa dungeon. Sinasabi pa nito na huwag siyang isipin. Landiin niya ito hanggat gusto niya. Hanggat magagawa niyang pumatay ng mga halimaw hanggang sa makontento siya. Tumawa pa ito habang iniisip daw niya ito, para siyang mababaliw. Gaano kaya karami ang kanyang mapaghihiwalay-hiwalay ang katawan sa mga oras na iyon? Kaya naman nawirduhan dito si Donju at nagtatanong kung anong meron sa mata nito. Nagtanong naman ang kanyang ate kung saan nakatira ito at kung anong pagkain ang gusto nito. At kailan ang opisyal na pagkikita at pagpapakilala. Kaya naman halos napanganga na lang siya at napamura dahil nawala na ang pagkamaldita nito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos.